WNBA dinecline ang request ni Enes Kanter Freedom at Royce White na maging eligible para sa WNBA draft. Balikan natin to kung bakit nga ba pumunta tayo sa puntong ito. Ito'y marahil sa pag-review ng team ni Enes Kanter Freedom sa rules of eligibility ng WNBA para makasali sa kanila ay nakalagay lang doon ay para lamang sa mga women. Tama naman, para lamang sa mga babae. Pero walang sinabi doon mga idol na dapat at birth kung paano ka ipinanganak. Kung babae ka, dapat babae lang. Siyempre, kung lalaki ka, ay hindi ka na makakalaro. Lumalabas kasi rito mga idol na para bang okay lang sa WNBA na maglaro yung mga transgender na mga lalaki. Basta't sa kanilang paniniwala ay babae sila. Kaya pasok na yun. Kaya yun po ang naging basihan ni Enes Kanter Freedom. Yung kanyang pag-declare para makapasok sa draft sa WNBA. Yun lang po yung kanyang protesta lang talaga para sa rules na ito na dapat pa ring respetuhin ng liga ng WNBA ang gender. Kung babae ka, babae lang talaga. Kung lalaki ka, lalaki ka lang. Ayon pa sa WNBA mga idol, sa ginawa nitong sina Enes Kanter Freedom at Royce White ay mga stunt lang daw po ito para manggulo sa kanilang liga. Nagpapalaki sa ngayon ng katawan itong si Brandon Podziemski ng Golden State Warriors. Itong si Podziemski ay ang pinaka-kontrobersiyang player para sa Golden State Warriors. Marami ang nagsasabi na siya raw yung pinaka-paboritong player ni Coach Steve Kerr na kahit na maraming pagkakamali ay nandun pa rin sa loob at patuloy na pinapalaro, at kahit na pagkakamali niya, iba ang sinisisi, iba ang sinisigawan. Sa ngayon, sa kanyang panibagong kontrata ay nagdedeman nga ho ng nasa 24 to 25 million na payout itong si Podziemski, in which napakataas kumpara sa kanyang kontribusyon na nasa 13 points per game lamang. At wala rin po siyang magandang naigawa para sa Golden State Warriors mga idol. Tanging kay Coach Steve Kerr lamang yun. Napapakinabangan pa rin naman siya sa rebounding, playmaking. Pero maraming pagkakamaling nagawa itong si Podziemski, kaya maski man yung mga fans ng Golden State Warriors ay nag-aalangan sa kanyang fit for long term sa Golden State Warriors. Ang season nito ay patungkol sa kompetisyon, hindi lang sa mga laban, kundi kompetisyon ni Podziemski kay De'Anthony Melton na dapat matalo niya ito sa performance para siya ang maging backup kay Stephen Curry. Dapat rin pong i-improve ni Podziemski ang kanyang depensa sa mga close out at yung kanyang playmaking. Dapat din pong i-improve ni Podziemski ang kanyang shooting sapagkat kailangan yun ni Stephen Curry, dahil kung sakaling naka-triple team siya ay kabilang siya sa mga mapapasahan. Ayon naman sa mga NBA expert mga idol ay mukhang eto na yung season na mahuhusgahan itong si Podziemski na kung siya ba'y magpapatuloy para sa Warriors o kung siya ay iti-trade na lamang.